Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kababayan, mga viewers. Ngayong araw ay live po ninyo kaming mapapanood at mapapakinggan. Marso 15, 2024. March 15 po, 2024, partner Frank. Itong aking bagong kasama dahil wala ang aking partner na si Ed dahil may emergency lang po na siyang pinuntahan dahil ang kanyang pamangkin ay dinala sa ospital. No? Kaya minus partner Ed Mahilong, meron naman akong expert no? Kasama, kasangga, no? Partner. Sa katawan nito, akong aking partner, papakilala ko sa inyo. Partner, pakilala ka na sa iyong sarili, partner. Frank Magpantay po, magandang hapon po sa inyo lahat. Partner, maraming salamat sa iyong pagtanggap at pag-imbita sa akin dito sa iyong programa. Yan, si partner Frank po natin yan, yung sa mga kakilala ng ating kasama no? Dito sa balitaan at talakayan at balitaan sa hapon sa Margo TV Philippines, no? Live po kami ninyong mapapanood ngayon, no? At sa mga nais pong mag-comment ay maglagay lang po kayo sa comment section at kami po ang bahalang magbasa at diyan po sa YouTube yan, yung sa mga comment po ay babasahin din po natin yan. Siyempre, itong partner, no? At ngayong araw ng Biyernes, di ba, partner Frank? Friday ngayon at ano natin yung mga nagkakaarawan ngayon, yung mga nagse-celebrate, yung mga mag-asawa, di ba, partner? Anniversary nila, di ba? Sa mga nag-anniversary na mag-asawa, mag-shota, happy anniversary po sa inyo. Gayon din ang nag-celebrate ng kaarawan nila, birthday. Gaya ng ating si Jigs Magpantay, ang presidente ng Margo TV Philippines, no? Ay kaarawan niya ngayon. Yan, si Jigs Magpantay, ang president po ng Citizen Crime Watch ng CCW. Happy birthday po Sir Jigs Magpantay sa iyong sana po ay dumami pa ang iyong kaarawan at bigyan pa kayo ng malusog na pangangatawan para marami pa kayong matulungan na mga tao na nangangailangan ng tulong, partner, no? Ito dito tayo, partner, sa sinasabing yung binabanggit ng sinira daw kasi, partner, yung Chocolate Hills dyan. Parang chocolate, sa mga hindi po nakakaalam, Chocolate Hills, hindi po pagkain yan, ha? Chocolate Hills po yan, yung sa Bohol yan matatagpuan, di ba, partner Frank? Yang marami daw nilabang na pagtatayo dyan, partner Frank, yung pagtatayo ng resort sa paanan ng Chocolate Hills, no? At hindi lamang ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ang dapat imbestigahan, kundi pati ang local government. Yung binanggit mo kanina, partner Frank, LGU, anong ginagawa niyan, di ba? Bakit na pinayagan niya, no? At dapat to imbestigahan pati yung LGU, yung local government yan, na nagbigay daw ng permit para maitayo ito, di ba? Malaki ang pananagutan ng DNR at LGUs. Ito ay lantarang pagsira sa isang protected area na dineklara ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Kapag hindi ito, partner, naipasara, no? O naipatigil ang operasyon ng resort, maaring bawiin ng UNESCO ang pagkakadeklara na ito ay protected area at magiging kahiyahiya tayo. Itong bansa natin, partner, mga viewers, kababayan, itong bansa natin ay magiging kahiyahiya, no? Kapag nangyari ito at sirang-sira na ang ating bansa sa paningin ng mga turista, dayuhan, dahil sa pagkakagahaman ng ilang mga taong nagtayo ng resort, partner. Yan yung mga gahaman. Baga, kaya tinawag na gahaman, yan yung magkaroon lang ng salapi, pera para sirain ng ating magandang Chocolate Hills dyan, di ba? Parang dyan sa sinasabi natin na yung sinasabi mong sa alam mo, partner Bert, dito natin mapapatunayan kung gaano ba tigas o kumbaga sa pagdating sa pagpapatupad ng batas ng ating pamahalaan. Kasi maalala mo, partner, yung ating sa Luneta, di ba? Yung pantayog ni Jose Rizal, kung paanong
sa kanyang likuran ay natayuan ng ganong uri ng gusali. Diba? So sa isang banda ay lumilitaw, may mga pagkakataon talaga na patuloy na natutuklasang nagiging mahina ang ating mga pamahalaan, pang national o local man sa pagpapatupad ng mga batas. Kagaya nito para bang hindi nila binigyang pansin na alam mo, ang Chocolate Hills na yan ay bata pa ako, naririnig ko lang yan. Ako rin. At pinagpapasalamat natin, kung hindi pa yan pumutok sa social media, hindi naman yan bibigyang pansin ng ating pamahalaan. Kaya ngayon, pati ang Senado, ang Kongreso, mukhang interesado na silang talakayin yan sa kanilang mga sesyon. Kung paanong nakalusot na ang protected area yan na talaga namang natural dapat yan. Pero ngayon ay may mga artificial ka nang makikitang mga bagay na hindi talaga maganda sa pakiramdam, partner. Alam mo, partner, alam mo bang itong dating presidente natin si Fidel Valderramos, no? Siya kasi yung noong 1997 pa kasi, partner Frank, in-issue nito ni Fidel Valderramos yung Presidential Decree number 1037. Ang nakasaad dyan nagdideklara sa Chocolate Hills sa mga bayan ng Carmen, Bilar, Batuan, Sagbayan, Sierra, Bulyones at Valencia na mga natural na monumento at sinisiguro daw ang protection para sa mga ito. Ano masasabi mo dyan? Ano nakalagay dyan? Ang iniisip nga natin dyan, partner, yung ginastos noong kung sino man ang may-ari niyan ay masasabi natin hindi rin ganun ka liit na halaga. Ay, milyong piso rin. Pero mo, partner, pagtayuan mo ng resort, malaking gastos siya. Tama. Ang tanong, unang-una, sino yung sasagot sa pagsasauli noong original na itsura noong pinaglagyan na yon ng resort? Pangalawa, meron bang dapat managot? Bakit ito pinahintulutan? O kung meron kung sino man ang nakakasakop dyan, ay bakit parang hindi nila alam ang kasaysayan ng Chocolate Hills, kung may mga batas bang nakapaloob dyan. Pangatlo, kung yan ay ibabalik sa original, paano naman kaya yung ginastos ng may-ari? Yun lang. Alam mo, ang dapat talagang imbestigahan, partner Frank, yung LGU. At saka DNR dyan sa na nakakasakop sa area. Buhol yan, di ba? Chocolate Hills. Alamin at imbestigahan yung mga official dyan. At pagka nagkasala, di ba? Patawan ng parusa para hindi sila tularan, di ba, partner Frank? Alam mo, partner, isa lang yan sa daan-daan o marahil libo-libong protected areas na mayroon tayo dito sa ating bansa. Kapag yan ay nakalusot at ganun lamang kababaw pinabayaan yan, ay sunod-sunod yan, partner. Marami pa tayong mga protected areas sa buong bansa na kapag yan ay napabayaan at nakonsinte, kumbaga, pwede na rin pala yung iba. Gagayahin yan. Maaari na rin pala, alimbawa, yung protected areas sa Quezon Province, dyan sa may gawing Atimona na yan, yung kung tawagin ay Bitukang Manok. Yan ay protected areas yan. Pwede na rin palang maglagay doon. May inggit kasi yung ibang kung hindi maimbestigahan at walang makakasuhan dyan, ganun din gagayahin yan kasi ng kabilang kung gustong mag-finance ng mga, kung ano itatayo nila, di ba? Mga malalaking. Partner, dyan lalabas yung tinatawag na ay kaibigan natin na nakaupo. Palakasan system, yung sinasabi. Yun yung masakit. Yung sinasabing pera lang yan, di ba? Lagayan system, di ba? Ganun nangyayari. Partner, ako naniniwala, hindi naman yan basta itinayo sa loob lamang na isang araw. Ay naman, syempre. Araw, malaking halaga yan, malaking budget, pera. Yan ay ginugulan ng panahon. At kung yan ay talagang napansin o nasilip ng kung sino mang nakakasakop sa lugar na yan, sa paghuhukay pa lang, partner, dapat naharang na yan. Kung bakit yan ay naitayo, nalagyan ng tubig, at ngayon ay nag-ooperate na, partner. Tumatanggap na ng mga turista. Dayuhan. Kung hindi pa na social media, partner. Nakakalungkot, partner. Nakakalungkot. Sapagkat isa lamang yan sa marami nating protected areas, mga heritage na yaman yan, partner, ng ating bansa. Likas na yaman para sa ating resort bansa lang pala ang kailangan. Napakarami na natin. Alam mo yung mga local government dyan, LGUs, yung mayor dyan, kung sino mga involved dyan, at kung governor, kung kasama dyan,
dapat imbestigahan niya. Pati na rin yung DNR, di ba? Yung official dyan sa Ito pa ang DNR. kasunod niyang partner. Oh. Pagkatapos maimbestigahan, may mapatunayan diyan na nagkasala, nagkamali dyan. At kapag napatunayan, kaya namang kaya na sila'y madisiplina ng batas o makatanggap ng anumang parusang nauukol laban sa mga paglabag na nangyari yan. So, tayo ay nagmamasid at naghihintay pa. Nagtatanong lang din. Oo, nagtatanong lang din tayo sa ating mga sinasabi rito, binabanggit. Dahil siyempre, napakahalaga sa ating ang biro mo, ninununo na yan yung chocolate hills na yan Bata pa akong paslita, partner, na papanood ko na yan, balita. Pero... Tsaka dinadayo yan ng mga turista. Diyan tayo kumikita Oo, di ba? Talagang itong mga halangang mga kahalo, magkaroon lang ng pera basta sila, di ba? Dumami yung pera nila, makasira ng kalikasan, tingnan mo. Pero yang sa pagkasira, partner, no? Kung saan tinayo yung isang resort, dalawang chocolate hills na sa bayan ng Sagbayan daw Yung chocolate hills na yun. Pero dalawa na raw pala yung chocolate hills na sa bayan ng Sagbayan. Nilagyan din ng cottage at malaking swimming pool. May bahagi pa ng chocolate hills na tila inuka para mailagay ang mga slides at iba pang akit, no? Papang-akit sa mga turista. Ibig sabihin, biro mo partner, nilagyan ng mga cottage at swimming pool. Ginawang parang lang partner, no? Alam mo partner, meron tayong dapat matutunan sa nangyari niyan. Unang-una, ako naniniwala, DILG, Department of Interior and Local Government, ang siyang dapat gumalaw tungkol dito. Para saan? O bagamat environmental ang pinag-uusapan natin Pero anong papel ng DILG? Siguro, napakahalaga partner na sa mga bagong manunungkulan, sa mga bagong uupo as local chief executive simula sa barangay, sa munisipyo, sa lungsod na mayroong silang sakop na ganyang protected areas. Baka mahalagang pumapel ang DILG na paalalahanan sila. Turuan sila na itong mga lugar na ito hindi nyo dapat basta pahihintulutan na kapag kayo ay mayroong nakausap na investor o negosyante na gusto magtayo ng ganyan, dahil kahit bawal ay pahihintulutan nyo. Siguro mahalaga partner, paalalahanan sila ng DILG na mayroong mga batas na nakakasako patungkol sa mga ganitong nababanggit na lugar. Pero partner, dapat yan patawag sa Senado. Paimbestigahan diyan sa mga senador, sa Senado yung papanagutin daw yung mga nasa likod ng pagsira sa Chocolate Hills. Tama ka partner. Kasi yan. ang alam mo naman sa Senado o sa upper house o sa lower house, sa ating House of Representatives, ang sinasabi lagi nila dyan ay in aid of legislation. So napakahalaga na mabalangkas, mapag-aralan, mapag-usapang mabuti yan para makagawa sila ng panibagong batas o karagdagang batas o kinakailangan mag-amenda sa mga kasalukuyang umiiral na batas na paigtingin. Partner, yung batas na yan, sigurado meron yung kaukulang parusa. Magkano lang kaya o ano lang kaya ang parusa na pataw doon. Noon pa yung batas na yun. Ang tanong dyan, magkano rin halaga ang napunta kay LGU, kay DNR, di ba? Kung mayroon man. Mayroon man. Pero hindi may patatayo ng ganong partner kung walang involved na pera dyan. Lahat ng mga ganyang bagay, lahat may pera ang katapat niyan. Siguro naniniwala ka ba dyan, partner, na yan sa pera nakakasilaw yan sa mata ng lalo, di ba? Pagkamilyo ng usapin dyan, di ba? Tama ka, partner. Pero minsan siguro maganda rin na yung tinatawag na, bigyan naman natin ng tinatawag na benefit of the doubt. Kasi minsan, may mga local government na kulang sa pagkaunawa. Hindi nila naintindihan na bawal pala yun. Dahil sa akala nila, magbibigay ng karagdagang income dahil yan ay negosyo, papasok ng buwis sa kanilang lugar, dagdag income nga naman sa kanilang bayan. At yun ay ibabalik namang serbisyo sa mga mamamayan. Kaya lang, pero ang tanong may nalabag na, partner. Pero partner, tanong dyan, yung bang LGU, yung mayor, halimbawa, at DNR official, no? Kung sino ma official doon na ilagay ng ng DNR, buti sana kung ibabahagi yan sa iba bulsa sarili lang nila, di ba? Ba't ko naman ibibigay ito sa iba? Sa akin to, ako naghirap, ako nakapwesto rito. Ganyan. Saka partner, nakakapagtakang yaan ay naitayo. Bakit? Unang-una, may pag-aaral diyang partner. Oo naman.
ang resort ay commercial, partner. Yung lupang pinagtayuan ay tinuturing na wag nang protected areas. Agricultural na lang halimbawa. Paano naging commercial yan? Yeah. Dadaan yan, partner, sa local government, sa sangguniang bayan o panlalawigan, para ma-convert mula sa agriculture patungo sa residential commercial area. So, ibig sabihin, maaari nga, partner, imposibleng wala silang alam. Sabi nga raw ng magkano daw kaya ang pag-i-endorso? No? Yan ang mga tanong ng ating mga viewers dito. Sabi ng isang friend natin, magkano daw yung pag-i-endorso? Magkano daw yung budget na nailagay sa mayor? Ayan, no? Yung mga viewers natin, talagang nangihinayang din sila sa nangyaring sa pagsasalaula diyan sa ating Chocolate Hill diyan sa Bohol. Pero ginawa nilang yung mga bayan natin na banggit, ginawang cottage, so malalaking swimming pool, mga slides, di ba? Malungkot pa nga niyang, partner, baka kunyari lang sa iba pa nakapangalan yan. Ayun, yun. Umiiral talaga yung mga ganun. Baka bandang uli, ang may-ari pala talaga niyan Hindi natin masasabi. Tayo na may nagdududa lang. Tsaka tayo nagtatanong lang. Nagtatanong lang tayo. Wala tayong alam ano ba talaga ang pinag-uusapan diyan? Bakit pumayag yung mga local government, yung mayor, yung mga permiso. Dadaan niya sa DNR, syempre. Bawal kasi partner sa DNR yung bigla ka mamumutol ng mga puno, di ba? Yung mga bawal tinatawag, partner, yung pag-secure ng clearance, yung environmental compliance certificate, yung ECC na tinatawag. So, maraming pagdududa dyan sa pagkakatayong yan ng resort. Maraming dapat silang linawin, sagutin sa magiging katanungan ng ating mga mamamayan. Yan yung ating chocolate sinira ng ilang nagahaman daw na itong ating magandang ibig sabihin yan di ba? Pasyalan niya ng mga turista. Pati tayo nakakapasyal din tayo diyan sa Chocolate Hills na magandang tanawin niya, partner. Yung Chocolate Hills na yan, lalo mo. At wala niyan sa ibang bansa. Wala, tayo lang. Only in the Philippines lang yan. Kaya bakit natin sisirain yung naman, di ba? Ganyang sikat na sa buong daigdig yung ating Chocolate Hills. Kaya yung natin, yung mga senador natin, partner Frank. Sana'y magising. Magising din. At sana agad-agad imbestigahan nila yung yung mga involved diyan sa pagkasira diyan sa Chocolate Hills na yan, yan, sana magising daw yung ating mga senador at tawagan na yung mga involved diyan tawagan na sa padaluhin na sa Senado para matauhan sila at hindi gayahin, partner, yung mga official na yan at sana tuloy-tuloy na wag masira yung ating chocolates na talaga namang dinadayo ng ating mga motorista. So kami po magbabalik, makailan lamang ang mahalaga at ang magagandang patalastas. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.